Ayun. So, hello sa inyo, sa ating mga viewers, sa mga kasibol. So, medyo busy tayo today kasi gumagawa tayo ng certificate. Yan. So, ito yung mga graduates natin sa Hilot Binabaylan na nag-aral ng hilot at ng spiritual practices like spiritual diagnostic. Yan. So, So, share ko lang about sa mga traditional na ways up to now. So, napansin ko kasi na ang energy is hindi mo siya pwedeng i-fix, hindi mo siya pwedeng parang stagnant. So, ang energy is always moving. So, nagsi-shape, shift, nagsi-change, nagta-transform ang energies. Yun nga lang medyo kakaiba ang mga manifestations niya kung iti-trace back mo. So, may re-relate natin ang transformation ng energy dito sa ating practices, especially sa ating mga spiritual belief tulad ng mga babaylang Catalonia, mga Mumbaki, mga Bailan. So before, pag sinabi nating isa kang babaylan or isa kang Catalonan or isa kang Mumbaki, may automatic na clear na lineage. So ibig sabihin ng lineage is more on tribo na kinabibilangan. Pero syempre sa panahon natin ngayon, kokonti na lang yung mga tribe na nag-exist. So ang isa sa update na aware ako is yung Talaandig, so Babaylan. So sila yung mga up to now may lineage. Ang mga Mumbaki sa Luzon area, sa Ifugao. So sila din yung may mga direct lineage. So kumusta naman tayo na especially sa akin, sa part ko, Katagalugan, so ang mga Catalonan medyo may ibang nag-exist at nakikerry ng title ng Catalonan pero Christian mysticism yung methods and ways. So ibig sabihin instead of Diwata, Encanto and Anito, so more on Catholic, more on Jesus Christ ang kinokol, and then kaaway ang Encanto. So dapat isa yun sa mga allies natin as a Catalonan. So Diwata, Encanto at Anito. Pero syempre sa ibang mga practices, parang laging on war, laging nakakagulat, magkakaaway ang Encanto. So medyo yun yung parang mas kikita nating hindi siya connected kung ano ba ang totoong essence ng Catalonan. So sa atin, sa panahon natin ngayon, na mga wala ng lineage, wala ng direct na tribe or connections mula sa totoong or sa mga naunang Catalonan na nag-exist. So, isa sa mga spirit na wino-work natin at nilalapitan natin kung saan tayo nag-raise ng mga concerns, ng mga questions. So, isa sa mga response nila is through yung lineage ay pwede sa mai-activate ulit through teaching. So, sa modern times natin, may ipapasok natin ito dito sa pinamumuno ni Aquaman, yung ginawa niyang maging legal yung Luntiang Agama hanggang sa maging legal yung Templong Anituhan, yung Hilot Binabaylan at itong ating bahay sa Adtala. So it's more on legalities para makapag-conduct tayo ng ating mga spiritual belief and practices. So sa mga nag-aaral at interesado at doon sa mga makakagraduate at masi-certified, so ito na yung lineage natin. So ito na yung kinabibilangan natin. So ibig sabihin kung dati parang hindi mo alam kung saan ka belong kasi wala kang tribe or modern person ka na. So kapag once na nag-aral ka sa isa sa ating mga schools or sa ating isa sa mga group na ating pinopromote, Templong Anituhan, Luntiang Agama at ang bahay si Adtala, so kung isa doon nandoon ka, so ito yung lineage mo. So kung ano yung katuruan, kung ano yung mga legalities na meron ang bawat templo or bawat group or bawat bawat group na kinabibilangan mo, pwede mong madala, especially in terms of practices. Kasi nowadays medyo kapag once na ang mga actions mo pag-offer ng services ay hindi legal, so automatic medyo foul na siya sa batas yun. So medyo dangerous siya para dun sa practitioner at the same time doon sa
nagsisik ng services. So dito din medyo close din ang term na scam doon sa walang mga legalities or walang lineage or tribe na kinabibilangan na clear, na kilala or kinikilala. Yun. So, isa sa ating mga ways na parang pagpapatibay ng ating lineage ay sa pamamagitan ng mga certificate. So, this one is more on sa mga modern practitioners na under ng ating group. So, sa pamamagitan ng ating mga certificate, ng ating lineage, so malaya kang may pa-practice kung ano yung ating mga katuruan spiritually and physically, especially yung ating healing, yung ating spiritual diagnostic. Yun. So, ito yung gusto kong ibahagi sa inyo, base na rin sa aking experiences. Kasi ako ay nag-start sa practices na walang clear na tribo or lineage. Basta ang alam ko is Catholic ang aking parents, pero napapractice sila ng mysticism hanggang sa naniniwala sila at nirerespeto nila ang engkanto, ang diwata at ang anito. Yun. So yun yung mga naging guidelines ko, hanggang sa thankful din tayo sa mga spirit na wino-work natin, sa mga spirit na helper at spirit guide natin. So inilid tayo up to now sa present place kung paano natin ilalagay sa tama, ipapakilala ng maayos ang ating mga practices na hindi tayo sasabihang scam or illegal. Yun. So sa mga interesado na mag-aral din sa atin, so meron tayong mga website na pwede nyo puntahan, yung templanganituhan.org and ang bahay sa Adtala. Yun. That's it. Thank you so much.